sari-saring panregalo at gamit pamasko ang mabibili po dyan sa Green Hills Shopping Center sa lungsod ng San Juan. Kaya naman ang mga mamimili ay daksa po sa mga sandaling ito. Araw po pa din ang sweldo. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Mike, dagsa na ang mamimili dito sa Green Hills Shopping Center dahil ilang araw na nga lang, Mike, magpapasko na. Pero dahil 15 ngayon, Mike, sweldo po para sa marami nating kapuso. Buong maghapong tuloy-tuloy ang pagdating ng mga mamimili dito sa Green Hills Shopping Center. Ilan sa mga mamimiling nakausap namin, nag-absent pa raw sa trabaho, base kaso lang ang pamimili ng pangregalo. Dito sa Green Hills, sangkaterba ang mga damit at iba pang gamit na pwedeng ipang-exchange gift. Marami rin mura at kakaibang items. Ang mga alakandilang ito, di pala totoo. Sumisindi kapag pumapalakpak o inihipan. Ang baso na ito na de baterya, kumukuti-kutita kahit inuman ng tubig. Meron ding bolang may ilaw kapag pinatalbog. Pwede ring pangsabit sa mga kotse ang spring rabbit. Para kanino yan magandang iregalo? Sa mga bata po, sa mga pwede na rin sa mga matatanda. At saka basta iba't iba pwede na rin siya ibigay po. Giveaway siya. Cute ding pangregalo ang toothpick holder na ito na inaabot pa sa'yo ng isang dolphin. Maganda namang sabitan ng bag ang demagnet na bag holder na ito na pwede sa nasa opisina. Ang dartboard na ito nayari sa tela, demagnet ang pang-dart. At ang nakaka-relax na unan na de bateryang nagmamasahe. Mabibili din sa Green Hills ang coffee mugs na ito na may kwelang disenyo gaya ng Got Kape. Eco-friendly naman ang mga Tetra Pak pouch at bags na ito na okay pang regalo kay teacher o mami. Para naman sa mga bata, may isang shop sa Green Hills na nagbebenta ng mga original pero overrun toys na halos kalahati ang halaga ng mga toys kung bibili ka sa mall. Gaya ng Growling Dinosaur, Talking Mirror, at ang mabenta raw kahit sa may edad na ang kasum. Halos lahat ang nakausap namin, nagsabing kahit maraming tao at siksikan ay enjoy pa rin daw mamili dahil minsan lang naman daw ito sa isang taon. Saya kasi nakakatanggap sila at the same time nakaka-gain ka ng mas maraming kaibigan kapag nagbibigay ka. At Mike, tatapos yung makapagsisigan yung mga mamimili natin kapuso doon sa loob ng Green Hills Shopping Center, ay dito naman sa labas sa night market naman sila nagpupunta. Karamihan sa mga nandito ay yung mga galing na opisina o eskwelahan at talaga naman daman-daman ito ang Christmas rush. At dahil nga maraming tao, asahan na masikip na dahil ng trapiko sa kahabaan ng San Juan, papasok dito sa Green Hills Shopping Center. Mike? JP, yung mga ganyang puntahan ng mga mamimili, hanggang anong oras bukas yan kapag gabi? JP? Mike, ngayon hanggang ano lang to, hanggang alas 12 hanggang alauna na madaling araw. Hindi to 24 hours pero ito yung itong Tiangge na to, dito talaga nagpupunta yung mga hindi umaabot doon sa loob ng Green Hills Shopping Center. Marami rin mabibili rito, Mike, katulad na nabibili sa loob. Maraming salamat, JP Soriano. Nagpetisyon na po ang mga grupo ng transportasyon para sa dagdag pasahe sa mga jeep. Pisong dagdag singil ang kanilang hinihingi sa unang 4 na kilometro ng biyahe. 10 sentimong dagdag sa kada susunod na kilometro. Sakop niya ng mga jeep sa Metro Manila, Region 3 at Region 4. Masyado na raw kasing mataas ang presyo ng diesel o krudo. At kung magbibingi-bingihan daw ulit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa kanilang hinaing, posibleng magsagawa daw sila ulit ng welga. Natanggap na ng LTFRB ang petisyon pero hindi raw magiging madali ang pagdesisyon dyan. Yung gagawin namin ngayon, escalated mass actions. So mula sa filing at proseso ito, tapos sa iba't ibang mga regions namin, papile din. Kung hindi talaga mabibigyan ng solusyon, mass strike, transport strike. Ang sa amin, pagpaliban na muna yan, let's talk about it again January or let's hear the petition in January. And if ever we will resolve their petition, doon na lang papasok kung ito ba permanent, temporary. Hindi pa pwedeng magwelga ang mga empleyado ng Philippine Airlines. Kasunod dyan ang inilabas na tinatawag na stay order na Malacanang kaugnay sa gusot sa pagitan ng pamunuan ng PAL at ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA. Sa panig naman ng pangasiwaan ng PAL, hindi sila pwedeng tumanggi sa mga empleyadong gustong pumasok sa trabaho. Bawal din muna sila mangsisante o magbawas ng mga tauhan. Kapag wala pa ring desisyon na naabot ang dalawang panig, saka lamang maglalabas ng desisyon si Presidente Aquino sa petisyon ng PALEA.
Sa kanilang petisyon, hinihingi ng PALEA na repasuhin ang desisyon ng DOLE o Department of Labor and Employment na nagsasabing maaaring mag-retrench o magbawas ng empleyado ang PAL. Malugod namang tinatanggap ng PALEA at ng PAL management ang kautusan na yan ng Malacanang. Hold mo na lahat, and by assuming jurisdiction, the government will intervene and discuss it with the both parties. If and when walang decision or walang agreement mangyayari, then the Office of the President will render a decision on the petition of PALEA. Susunod! Chris Aquino at James Yap magkakasama nga ba sa Noche Buena? Ngayong friends na ulit sila. Ang sagot mamaya na sa 24 oras.